Flash News, Flash News, isang mainit at napapanahong balita. Dating Congressman Arnie Tevez nahuli na. Dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Tevez Jr. ang umano'y utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo ay inaresto ng mga awtoridad sa Timor-Leste. Ayon sa Department of Justice, ang pag-aresto ay dumating ilang linggo pagkatapos ng unang anibersaryo ng kamatayan ng yumaong gobernador at ng iba pang mga biktima sa pag-atake noong Marso 4, 2023 sa kanyang tirahan sa bayan ng Pamplona. Ayon sa DOJ Secretary, naaresto si Tevez habang naglalaro ng golf sa Dili, Kapitolyo ng Timor-Leste bandang alas 4 ng hapon. Nasa kustudiya na siya ng pulisya ng Timor-Leste. Ang pag-aresto kay Tevez ay isang testamento sa kapangyarihan ng internasyonal na kooperasyon, saad ng Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa isang pahayag. Nagpapadala ito ng malinaw na mensahe na walang terorista ang makakatakas sa hustisya at ang mga bansa ay naninindigan sa pag-iingat sa kaligtasan at seguridad ng kanilang mga mamamayan, dagdag niya. Inilagay si Tevez sa Red Notice ng International Criminal Police Organization or Interpol noong Pebrero taong kasalukuyan. Ang pulang abiso ay isang kahilingan para sa pagpapatupad ng batas sa buong mundo na hanapin at arestuhin ang isang tao habang nakabinbin ang kanyang extradition, pagsuko o katulad na legal na aksyon. Sinabi ng DOJ na ang National Central Bureau ng Interpol sa Dili ay nakikipag-ugnayan sa isang team mula sa National Central Bureau ng Pilipinas sa Dili sa extradition ni Tevez sa Pilipinas. Ang Interpol ay isang international governmental na organisasyon na tumutulong sa mga awtoridad ng pulisya sa mga miyembrong bansa na magtulungan. Sa bawat bansa, ang Interpol ay nagbibigay ng sentral na punto na makikipag-ugnayan para sa pangkahalatang kalihiman at iba pang Interpol sa buong mundo. Ang isang Interpol ay pinamamahalaan ng mga opisyal ng pambansang pulisya at karaniwang nakaupo sa ministeryo ng gobyerno na responsable para sa pagpapatupad ng batas. Ang paghuli kay Tevez ay nagpapatunay lamang na sa pamamagitan ng pinagsama-samang pagsisikap at determinasyon, ang terorismo ay maaring hadlangan at mapanatili ang kapayapaan. Sabi ni Remulla, hinimok din niya si Tevez na harapin ang kanyang paglilitis ng hindi nagtatakda ng anumang kondisyon. Huling nakita si Tevez sa Timor-Leste noong Setyembre ng nakaraang taon matapos ang isang pagkakataong makaharap ang isang dating senador. Humingi rin siya ng asylum sa bansa ngunit tinanggihan niya. Siya ay naharap sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder para sa pagpatay kay Roel Digamo at ilang iba pa sa tahanan nito noong gobernador pa ito noong Marso 4, 2023. Bukod sa pagpatay kay Digamo, sinampahan din si Tevez at iba pa sa pagkamatay ng 3 individual sa Negros Oriental noong 2019. Si Tevez ay itinalaga bilang terorista kasama ang 11 iba pa ng Anti-Terrorism Council ng Pilipinas noong Agosto 2023 dahil sa umano'y mga pagpatay at panggigipit sa Negros Oriental. Paulit-ulit na itinanggi ni Tevez ang mga paratang laban sa kanya. Siya ay pinatalsik ng House of Representatives noong Agosto nakaraang taon dahil sa hindi maayos na pag-uugali at patuloy na pagliban sa kabila ng isang nag-expire na authority sa paglalakbay. Ito ang inyong kabrad, nag-uulat.